kababalaghan. Papa! Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag kang makipaglaro sa mga tao. Pero di sila masasama. Opo, hindi po kami masama. Gusto lang po namin kumain ng berries. Berries? Opo, ang dami po kasi dito sa gubat. Tsaka si Kikiam po yung nagpakita sa amin. Oo, Papa. Kaibigan ko sila. Basta, Kikiam. Bakit po ba bawal? Di naman sila katulad ng ibang mga tao. May ginawa po ba sa inyo ang ibang tao? May nanakit po ba sa inyo? Papa, bakit mo ba laging sinasabi na delikado ang mga tao? Dahil nakita ko na kung ano ang kaya nilang gawin. Kikiam, ang mga tao, hindi lahat masama. May ilan sa kanila na marunong makinig sa gubat. Marunong rumispeto sa mga nilalang na nakatira rito. Pero, marami rin sa kanila ang tingin sa amin ay hindi buhay, kundi kayamanan. Hinahabol nila kami sa dilim ng kagubatan. Naglalagay sila ng mga bitag. Parang hayop lang kami na walang pamilya. Kapag nahuli nila ang isa sa amin, hindi nila kami pinalalaya. Ikinukulong nila kami sa bakal na hawla. At doon, sa mga lugar na hindi naaabot ng araw, ibinebenta nila kami sa mga taong hindi namin kilala. Ang aming mga sungay, ginagawa nilang mga palamuti at koleksyon ng mayayaman. Ang aming balat, ginagawang bihirang materyales na pinapasa-pasa sa mga mangangalakal. At kung minsan, pati buhay namin mismo, pinagbibili sa mga taong gusto magkaroon ng kakaibang alaga. Para sa kanila, hindi kami pamilya. Hindi kami nilalang ng gubat. Kami ay kalakal lamang. Pasensya na po. Hindi kayo ang dapat humingi ng tawad. Hindi po namin alam na ganyan pala ang nangyayari sa inyo. Sabi ko sa'yo, Papa. Di sila masama. Siguro, nagkamali ako sa paghusga sa inyong dalawa. Mauna na po pala kami. Baka hinahanap na po kami. Papa, ihahatid ko muna sila. Pabalik ng camp. Huwag kayong lalayo sa daan. Opo. Salamat po. Grabe. Akala ko kanina, papatay na tayo ng tatay mo. Mas nakakatakot pa pala yung hunters na sinasabi niya. Pero hindi kayo ganon. Siyempre naman, mga masasamang tao lang ang gagawa nun. Pwede ba kayo ulit na pumunta dito bukas? Depende kung di pa kami babalik ng headquarters. Aray! Ano to? Trap! May kuryente yung net. Baka pag pinilit nating piglasin ng net baka mas lumakas pa ang kuryente. Papa! Oo, tawagin mo siya. Sino ka? Bakit mo kami hinuli? Hindi kayo ang target ko. Pain lang kayo! Tommy, Toto, Eugene, tulungan niyo kami!
Ano yun? Tunog ng baril. Sila Bern siyan. Papa! Nahuli ka ring leche ka sa wakas. Sa wakas, nahuli na rin kita. Buti na lang, nakaligtas ako sa'yo. Akala mo ba patay na ako? Matagal kitang hinanap. At ngayon, nasa harap na kita. Wala ka na matatakbuhan. Lahat ng ginawa mo, babalik sa'yo. Isa-isa. Naririnig mo ba sila? Mga sigaw ng mga pinatay mo. Peste! Nakatakas pa ang animal! Pinatay mo mga kasamahan ko. Ngayon, anak mo naman. Pakawalan mo sila. Ano ako, hunghang? Kung sa bagay, kahit naman patay na kayo, ay maaari pa rin naman naming mapakinabangan ang karne at balat ninyo. Mas mabuti pang mamatay na kayong lahat bago kayo pakawalan! Wind Daggers! Blazing Punch! Kilowatts? Ha? Ayan ang deserve mo. Anong feeling ng kinukuryente, ha? Tuluyan na kaya natin tong mga to? Huwag. Ano ka ba? Kung gagawin natin yun, mas magiging masahol pa tayo sa kanila. Ibigay na lang natin sila sa mga otoridad at nang makulong for illegal hunting. Ayos lang ba kayo? Oo, salamat sa tulong niyo, Toto. Kikyam, yung papa mo. Papa! Papa, gumising ka, Papa! Kiyam, anak. Nandito lang ako, Papa. Huwag mong kalimutan ang gubat. Tahanan natin. Papa! Bilisan natin. Baka pwede pa natin siyang dalhin sa doktor. Papa, gumising ka, Papa! Papa! Huwag mo kong iwan, Papa! Kikyam, wala ka ng pamilya ngayon. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin sa headquarters. Ipapaalam ka namin kang Bossy. Mas magiging ligtas ka doon. Hindi pwede. Bakit? Kung aalis ako, sino magbabantay sa gubat? Sinabi ni Papa sa akin, ang gubat ang tahanan namin. Kailangan ko tong protektahan. Hindi lahat ng laban kailangan mag-isa. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo kami. Kikyam, di ba? Kahit saglit pa lang tayo nagkakilala,
Mag-iingat ka palagi, ah. Ano ba yan? Di ko pa nga nauubos yung barbecue ko. Puro kayo kadramahan. Kadramahan daw, oh. Pero nagpunas ng luha. Kaya nga, tululuha ka nga eh. Hindi ah. Ang tunay na lalaki, hindi umiiyak, no? Pakulin niyo na ako! Pakulin niyo ako! Natatakot ako sa dilim! Pakulin niyo na ako! Baka hinahanap na ako ng mama ko! Yan lang? Yan lang ang dinala mo, isang bata? Wala kang silbi! Patawad, kamahalan! Magdadala pa ako ng mas maraming tao para makain mo. Ang bobo naman. Ikulang pang dugo niyang panggatas ko eh. Wag! Maawa ka sa akin, kamahalan! Mama, hinay-hinay lang sa pagpatay ng mga alagad. Hindi pa lumalaki ang mga kasunod yan. Huwag mo akong tawagin mama at huwag mo akong turuan kung anong gagawin ko. Tawagin mo akong kamahalan. Napagalitan. Patawad, kamahalan. Kailangan ko pa ng mas maraming protina. Ako na lang ang bahalang kumuha pa ng iyong makakain. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga grupo ng aswang tinapos ng mga aswang hunters. Maraming salamat sa mga aswang hunters na handa tayo laging protektahan laban sa kampo ng kadiliman. Ito si Cez de la Cruz from Pilipinas FM, nag-uulat. Leche! Bakit puro mahinang aswang ang nalilikha ko? Della, high blood ka na naman. Nawawala ang pagka-Maria Clara mo. Kaya ko kayo kinupkop dito sa mansyon ko para mapabilis ang pananakop natin sa sangkatauhan. Para manaig ang lahi ng mga aswang. Pero ano to? Puro kahinaan! Mahina ang iyong dugo. Iyon ang katotohanan. Ang dugo ko? Mahina? Ngunit huwag kang mag-alala. Sa oras na magising natin si Alaking, siya ang magiging susi upang isilang ang susunod mong lahi na hindi na kailanman magiging mahina. Sa kailaliman ng bundok, natagpuan namin ang isang lihim na matagal nang itinago ng mundo. Isang sinaunang nilalang na kinatatakutan bago pa isinilang ang mga aswang. Dok, hindi normal to. Parang may tumitibok sa ilalim ng lupa. Alaking! May energy reading, Dok. Hindi to fossil lang. Parang buhay pa. Hindi ito patay. Natutulog lamang. At ngayon, gigisingin natin siya. Maganda, hindi ba? Buhay siya. Hindi pa, pero nararamdaman ka na niya. Ang presensya niya parang kumakapit sa loob ng dibdib ko. Parang may kumikilala sa akin. Hindi yan pagkilala. Instinct yan. Alam niya kung ano ka. At ano ako? Pinanggagalingan, womb ng isang bagong lahi. Sa loob ng mahabang panahon, ako ang simula ng lahat. Bawat nilalang na ipinanganak sa dilim, dumaan sa akin. Pero walang isa ang tumagal. Dahil mali ang paraan mo. Mali. Sa edad ko, wala kang karapatang sabihing mali ako. Hindi edad ang sukatan ng evolution. Resulta. Iba siya. Hindi siya tulad ng iba kong anak. Mas buo. Dahil hindi siya basta anak mo.
Ano siya? Simula ng katapusan ng kahinaan mo. Mag-ingat ka sa mga salitang pinipili mo, tao! Mag-ingat ka rin sa katotohanang tinatakasan mo. Hindi ako tumakas. Napagod lang ako. Maging ina ng mga mahihina. Hindi mo na kailangan maging ina. Kung hindi ako ina, ano ka? Reyna ng mga nilalang na hindi na mamamatay agad. Narinig niya yun. Hindi siya nakikinig. Tumatawag siya. Tumatawag sa akin. Gusto niya akong makilala. At gusto mong sagutin. Kung ito ang magbibigay sa akin ng mga anak ko na mas malakas na dugo, ituloy mo. Magiging mabilis ang proseso kung maglalagay tayo ng mutya. Mutya ang kailangan niya para ganap siyang maging buo. Mas mabuti kung ipapanganak ko sila. Gusto kong handa na silang pumatay. Ilang mutya na ang nalikom ninyo? Pasensya na po, Papa. Naisahan po kami ng target namin. Pero nabawi naman po namin si Tyson. Mabuti na ibalik nyo siya, pero sabihin mo nga sa akin. Pati, ngayong apat-apat na kayo, saan banda kayo nagkulang? Sa lakas o sa utak? Pasensya na po talaga, Papa. Babawi na lang po kami. Hindi ko kayo sinisisi, pero bawat pagkabigo, mas lumalayo tayo sa plano. Ikaw, K9, ilan ang mutiyang nakuha mo? Jassy! Pakiusap. Huwag mo akong tatapusin. Ibibigay ko sa'yo ang mutya ko. Dalawang mutya ang nakuha ko, Doc. Parehong mula sa mga malalakas na aswang hunters. Pero natuwa ako kasi nakasabay sila. Ngayon, pati pangalan nila, pinura ko na. Mahusay! Ilalagay ko na ang mga mutyang ito sa mutya crusher para makapagbigay sustansya kay Alaking. Sayang naman ang mga mutya. Ang gaganda pa naman. Napakaliit pa lang yan. Pero bakit ganito kabigat yung pakiramdam? Kahit maliit pa lang siya, ramdam ko na ang presensya niya. Ilang mutya pa ba ang kailangan niya? Kulang pa! Kailangan ko pa ng mas marami para makumpleto siya! Baka kapag nakumpleto yan, ay hindi natin yan mapigilan. Kontrolado ko yan. Huwag mo sabihin natatakot ka. Ha? Ako? Matatakot? Hindi uso sa akin yung salitang yan. Mas gusto ko yan! Mas malakas! Mas masaya! Papa, ilan pa ba ang kailangan mo? Ito ba talaga ang sinasabi mong pagligtas? Hindi mo pa naiintindihan. Akala ng mga tao, sila ang nasa tuktok ng mundo. May batas, may hustisya.
o ang Food, Drug, and Cosmetic Act dahil sa illegal na pag-administer ng hindi rehistradong serum sa tao at bilang parusa, ikaw ay habang buhay na makukulong. Pero wala akong bilib sa batas nila. Laman! Laman! Kailangan ko ng dugo at laman! Bigyan niyo ako ng dugo at laman! Maganda, hindi ba? Napahaba ko na ang buhay niya. Ito ang sinasabi kong pagligtas. Anong ginawa mo sa anak ko? Halimaw ka! Dapat maging masaya ka. Mas makakasama mo pa ang anak mo. Sinunod ko lang ang kagustuhan mong mapahaba ang buhay ng anak mo. Mabulok ka sana sa impyerno! Animal ka! Ginagamit lang nila iyon para kontrolin at pumatay ng kahit sino na naiiba. Ang mga aswang, hindi sila ang problema. Sila ang susunod na yugto. At si Alaking ang magbibigay ng tunay na kaayusan. Kailangan ko pa ng mas maraming mutya para ganap ng mabuo. Si Alaking, ang hari ng mga alakdan. Maghanap pa kayo ng mga mutya! Oo, Doktor!